Hello, Aris Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 12 hanggang 18. So ano po naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan? Let's begin. Inhale and exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Aris ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. Okay. Para sa linggong ito rather. So in your overall energy, the Six of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Four of Cups. Beautiful. In the area of what you need, you have the Two of Wands. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the King of Cups. In your near future, meron, wow, Ace of Cups. Beautiful. In the area of your challenge, meron po kayong the Five of Cups. In your fortune, the Knight of Pentacles. Lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong the Magician card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Aries, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking bagay po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading for Aries dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagla-like and nagko-comment. Naku, malaking tulong din po yan. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Six of Wands. Wow! 6 and 6 in your reading for the week. Talaga namang time to reflect, Aries. Panahon to para tignan mo ang iyong past at silipin kung ano ba yung mga ginawa mo before na medyo tigilan ko na kasi hindi pala nakabuti para sa akin, o kaya ano naman yung mga bagay na nakabuti sa'yo na dapat mong ipagpatuloy. So, malaking tulong ang pag-reflect para makita mo kung ano ba yung talagang helpful in your life today. Okay? So, Six of Wands in your background telling you talaga namang abot kamay ang tagumpay. Meron kang ginagawa ngayon at maaring tinatanong mo kung maabot ko kaya, makukuha ko kaya, mananalo kaya ako dito, sa akin ba ibibigay, mga ganyan. And the answer is yes. Talagang maaabot mo siya. Pero, kailangan mo daw talagang magtiyaga para makuha ito. Undivided attention. Meron kasi sa inyo, kapag pinapanghinaan ng loob, aatras na, o kaya hindi na mag-effort. Dito sabi, para totally makuha mo daw siya, ituloy natin hanggang dulo. Meron daw mga tao sa paligid mo ang maaring, hindi natutuwa sa iyong progress or hindi nagagandahan sa nangyayari sa iyo, mga inggit, mga insecure sila, no? So, sabi dito, huwag mo nang bigyan buhay pa yung mga tao sa paligid mo, especially yung mga nega. Focus on your journey and focus on your success, okay? I-clarify natin to by giving you the card of the week. Meron kang resilience, yes. Resilience is your source of strength in challenges. Yung pagiging matibay mo, pagiging matatag mo sa kabila ng hirap, pagod, kayod, research, puyat, no? Lahat ng tiniis mo para lang kayanin ang lahat, victory is in your horizon. So, napakaganda. Hindi mauuwi sa wala ang pinaghirapan mo. Okay? Especially in your core energy. You have the Six of Swords in your overall energy para sa linggong ito. Sabi ng yung spirit guides, mag-move forward na kung ano man yung kinakaharap mo. Example, meron kang nilalakad ng mga dokumento o mga pinapapirmahan ng mga loan o kaya mga pang-retirement pero nakabinbin. Narinig ko parang aandar na daw yan. Wala nang hinto, wala nang delay kumbaga. Pero sabi dito, kailangan talaga ikaw mismo preparado ka para sa pag-abanting ito. Hindi ka pwedeng magpahuli doon sa nangyayari. Kailangan mong salubungin yung blessing, salubungin yung nagaganap para makaandar ka rin. Kasi dito kapag hindi ka ready, sayang yung pagkakataon, sayang yung opportunity, kaya you need to be active this time. Narinig ko dito, piliin mo daw lagi ang umabante. Huwag mong tambayan yung issue, huwag mong tambayan yung problema. Dapat gugulong ka ng gugulong para magkaroon ng pag-move forward yung energy sa'yo. Okay?
Clarify natin to. The Six of Swords being clarified by, oops, napakadami. Six of Swords, you have the Page of Swords. Yes, meron kang maririnig ngayon na magandang balita. Whether through text, chat, email, o baka kausapin ka, no, Aris? And this conversation ay magtutulay sa'yo paabante sa ginagawa mo. Meron akong narinig na parang some of you ay may issue o kaya may hinihintay ka talaga na parang please ibigay mo sa akin to Lord para may go signal na ako na magdiretso na ako. And ito yon, darating siya. So antabayanan mo tong good news na to, ha. So now, Aris, tanungin kita, ha. Ano tong mga bagay na gusto mo nang mag-move forward sa buhay mo? I-comment mo yan sa baba. I-manifest natin. Example, I manifest na yung hinihintay kong balita sa blank ay dumating na para dire-diretso na ako. Isulat mo yan, it will come true. And ngayon pa lang, advance congratulations na. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Four of Cups. Si Four of Cups, sinasabi ng yung spirit guides na kailangan natin mag-focus sa mga bagong bagay. Okay? Sa mga bagong development, sa mga magagandang paparating. Huwag na daw tayong mag-dwell pa sa mga bagay na wala na. Sa mga bagay na talaga namang hindi na natin pwedeng ibalik pa. Time na for us to move on and chase other things and see the beauty of life. Okay? Nakita ko dito na very, very nakahalop-kip-kip ka pa. Parang ayaw mo pang tanggapin yung pagbabago. Ayaw mo pang tanggapin yung mga new things. Kasi yung mata mo nakaset ka pa sa dati. Parang, ito gusto ko ayoko niyan, ito ang gusto ko. Pero yung gusto mo, walang-wala na talaga. Wala nang pag-asa sa'yo. So, open yourself for new things, okay? Importante may binibigay sa'yo. Narinig ko kasi parang gusto mong hindian Parang ayaw mo tanggapin So, you need to be receptive and appreciative this time, especially sa mga opportunities na hinahantad sa'yo. Okay? So, Aries, taga saan po kayo? Saan po kayo nanonood na ating special weekly reading for today? Comment down below po. Four of Cups. The King of Swords. Yes, you need to make a bold decision and step forward sa pagtanggap ng bagong blessing na ito. Kailangan malinaw sa isip mo kung gaano to kahalaga at maging strategic ka sa kung paano mo to gagamitin in your advantage. Narinig ko, alam mo't Aries, bawal tutulog-tulog dito. Yun ang narinig ko for you. I don't know why. Sabi, bawal tutulog-tulog dito. Pag dumating yung blessing, i-grab mo agad, make the most out of it, maging palaban ka. Sabi rin dito, ilaan mo yung full commitment mo para makita mo talaga na swak sa'yo to at ito yung chance mo for something better. Yun ang narinig ko for you. So, nasa sa'yo naman yan kung gusto mong tanggapin or hindi. Pero narinig ko dito, mararamdaman mo naman kung para sa'yo yan at kung talagang ready ka to take on the challenge. Okay? In the area of what you need, meron ka pong the Two of Wands. Si Two of Wands, sinasabi dito ng yung spirit guides na dapat ready ka na daw na mag-take risk sa mga bagay-bagay. Hindi pwedeng paulit-ulit lang yung nakasanayan mo. Kasi parang wala lang growth doon no? Parang wala lang pag-andar. Siguro napansin mo din na kada try mo, pero same strategy, same na atake, ganun din ang outcome and nauhulog ka pa rin sa same problem. Sabi dito, kung gusto mo talagang magbago na ang buhay mo, kailangan crystal clear sa isip mo kung ano yung plano mo moving forward. Saan mo babalak dalhin ang buhay mo? Example, ito, nursing graduate ka, tapos 2 years ka ng call center agent, na-realize mo, ay, parang gusto ko nang bumalik sa pagiging nurse, baka pwede na ako. So, bago ka umalis sa call center, iplano muna natin kung paano ka aalis dyan at kailangan meron kang malinaw na path patungo sa isang nursing job. Para yung transition mo ay okay, planchado, malinaw. But nevertheless, kitang-kita ko talaga dito, kayo po'y pinapayuhan na panahon na to para kumawala ka sa lumang sistema and get out of your comfort zone and try new unfamiliar things, new unfamiliar experiences for your growth. Meron po sa inyo para mag-travel o nag-iisip na mag-transition from one place to the other
or one job to the other. Kasi nakita mo na nasa ibang lugar yung tagumpay o kaginhawaan. Ano? Clarify natin siya. The two of dami. The two of wands. You have the judgment card. Yes, nagigising ka na. Nagigising ka na sa isang pattern na kailangan mo nang kumawala. Bigla kami marirealize. For example, sa relationship mo, na-realize mo na, ay, bakit parang ako lang yung nagbibigay? Bakit parang ako lang yung nag-e-effort? Tapos, paulit-ulit yung problema kahit anong gawin kong sipag. Kasi na-realize mo, ay, yung family member ko pala hindi pala nag-e-effort. Ay, yung partner ko pala tamad-tamad, ayaw magtrabaho, ako lang kumikilos. So, those realization ay nagpapagising sa'yo para umakto at kumilos at kumawala dyan sa kulungan na yan. Okay? So, sinasabihan ka ngayon, Aries, ng yung spirit guides na surrender to the divine. Kung ano yung mga marirealize mong katotohanan, actionan mo at itama mo na. Siguro nakakatakot, yes, kasi bagong territory, bagong experience, bagong gagawin. Pero ramdam ko na yun ang tamang direksyon at pinaparealize sa'yo ni God yung tama. Kaya pakinggan mo yun. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong King of Cups. Si King of Cups, sinasabi dito ng yung spirit guides Aries na kalmahan mo lang, relax ka lang, everything will be fine. Kahit anong gulo ng paligid, dapat ikaw zen. No? Zen. Huwag mo hayaang yung emosyon mo ang magpadala ng yung dapat desisyon. Okay? You need to really figure out by your head. Utak ang pairarin, utak. At huwag ang damdamin. Kapag kailangan na lumayo, kapag kailangan na bumitaw, pag kailangan na mag-move on, dapat isipin mo, ito yung tama kong gagawin. At huwag mo hayaan yung puso mo ang pumigil sa'yo sa advancement na ito. This new information na malalaman mo, maaaring halo-halong emosyon na maramdaman mo dyan. Baka takot, kaba, galit, or excitement, kung ano man yan, depende sa news na malalaman mo, na magpapalakas sa'yo para umabante na at iwan na yung past. And dito, relax. Okay, kalma, kalma. Samahan mo ko huminga. Inhale, exhale. Huminga ka because everything will be fine. Daanan mo lang to because it will lead you to a victorious outcome. Okay? Kung ano man yang dapat mong i-transition. The King of Cups being clarified by the Knight of Swords. Yes, panahon to para talaga maging palaban tayo with acceleration, with power, with energy. Wag mong hayaang madurog ka o madown ka ng iyong mga duda at alinlangan. The fact na sa'yo binigay itong impormasyon na to, itong good news na to, na marirealize mo na, okay now, siguro nga time na for me to move. Parang dito, wala kang sasayangin na pagkakataon. Sabi mo, naubos na yung oras ko doon, naburo na ako dito, talagang nahinog na ako ng sobra-sobra sa lugar na ito, sa taong ito. Time na for me to lumaya at umiwas and find my own life, find my peaceful life somewhere else. And you want this to happen. Kaya dito, paalala sa'yo, Aries, wag na wag magmamadali. Okay lang na may energy, okay lang na may stamina and adrenaline rush. Pero pagdating sa mga decision, hinay-hinay ka lamang, dahan-dahan lang, you will still get there. At wag mo hayaan yung emosyon mo ay maka-run over sa'yo. Okay? Use your head all the time. Okay? In your near future, meron po kayong the Ace of Cups. Wow. Siksik, liglig at umaapaw na kaligayahan ang sasapitin mo in the near future. Napakaganda nito. This is something na talaga namang divinely orchestrated para sa'yo. Itong panalo mong ito, sabihin ko na talagang panalo itong nakita ko. Maaring getting that job na sobrang hirap mong pinagpaguran, getting that approval, getting that yes answer, or panalo sa isang bagay na sa'yo talaga ipagkakaloob. Kunin mo to, angkinin mo to. This is a once in a lifetime chance. So sabi dito, use it in good use, kumbaga, para sa ikakabuti ng buhay mo moving forward. Kung ito man ay bagong tao or bagong friendship or lover, pwede din. Sabi dito, be kind and be genuine.
para yung totoong pag-ibig, totoong relasyon, totoong ugnayan ay makuha mo talaga. Okay? Panahon din to para maging tapat ka na Aries sa iyong damdamin. Kung ano man yung naramdaman mo, ibulalas mo na yan para makawala sa iyong negativity at makadiretso ka na sa iyong successful goal. Kasi hanggat kinikim-kim mo yung bagay na yan sa puso mo, lalo ka na di-distract at lalo kang nahihirapan to push forward. Kaya importante na palayain ang puso sa mga negativity at yakapin talaga yung para sa'yo this time. Okay? The Ace of Cups being clarified by you have the Two of Swords. Yes. Now, sabi dito, you need to have a clear and naguugat sa puso na isang desisyon. Hindi pwedeng napipilitan ka lang dahil sinabi ni nanay. Hindi pwedeng ginawa mo lang dahil sabi ni boss or napilitan ka lang dahil wala kang ibang choice. Dito sabi may choice ka eh. And always ask your heart sa desisyon na gusto mong gawin. Okay? Alam mo to, mararamdaman mo to, promise. Mararamdaman mo kung ano yung tamang desisyon out of different things. And you will realize na, okay, tama to. Kasi pag panatag sa puso mo, yung pinili mong desisyon, that is the right way. Okay? So ngayon, feel it in your bones, feel it in your heart, what is the right thing to do. At panindigan mo yun, at idire-diretso mo hanggang sa marating mo yung tagumpay sa desisyon na iyon. Okay? In your challenge, meron kang divine juggling and also break chains. Yes, sabi ko nga sa inyo, kailangan mo nang putulin yung cycle, paulit-ulit na lang. Break the chains. Kung palagi siya nanloloko at pinapatawad mo lagi, putulin na natin yung ugnayan na yan kasi naglolokohan na lang kayo. O kaya sa trabaho, pasa ka ng pasa ng project pero parang lagi nare-reject. So you need to figure out kung bakit nare-reject para maputol na yung chain at makuha mo na yung matamis na bunga ng gusto mo. Sabi rin dito, kailangan mo rin daw yakapin yung parehong maganda at pangit na pagkatao mo. Kasi pareho yung nag-symbolize sa'yo eh. Whether good man yan or bad, maganda man or kinakahiya mo, pagkatao mo yan eh. So yakapin mo totally para alam mo kung paano siya aksyonan. Kasi kung pilit mong iniiwasan at tinatago yung mga bagay na kinakahiya mo tungkol sa sarili mo, lagi yan lalabas at lagi siya magiging problema sa'yo. So I accept mo yan, basagin ang mga maling patterns para once and for all, maka-move on na tayo sa buhay mo moving forward. Okay? Para hindi na siya pabalik-balik sa life mo. Siguro, may mapapansin ka ngayon, Aries, na problema na paulit-ulit-ulit lang ang outcome. At sawang-sawa ka na. So, you need to look at yourself in the mirror and ask yourself, ano ba ang ginagawa ko? Bakit paulit-ulit ito? Kapag nasagot mo yan, madali na sa'yo kung ano ang putulin. Okay? In your challenge, meron kang the 5 of Cups. Okay. Sabi dito, hindi ka pa daw nakaka-move on. Nako, ito ang balakid natin sa pag-abante. Okay? May moving forward energy ka in your core energy. Kaya dito, sabi, in your challenge, baka mahirapan kang umalis. Parang may readiness ka na eh. Parang, sige, sanay na ako dito. Nakikita ko na yung ganda ng pag-move on ko sa isang bagay o sa isang tao. Pero biglang boom, maano ka na naman na, ayoko pa umalis, hindi ko pa kayang iwan, baka magbago pa, baka gumanda pa ang kwento kapag nanatili ako. So, umiiyak ka na naman about something at umaasa ka na naman about something na talagang wala na. You need to wake up, Aries. And don't waste the new opportunities na nagbubukas para sa'yo. Don't dwell in the past. Wala kang time machine para ayusin yun. Umaasa ka pa rin sa mga bagay na wala na. So ngayon, itaas mo ang noo mo and see the future with happiness, with enthusiasm, with hope. Kasi kapag meron ka nun, marirealize mo na, siguro kaya inalis sa akin to ni God kasi may mas higit pang mas magandang bagay. Yun na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Kesa yung mga bagay na parang hanggang ngayon kumakapit ka pa din. Enough of the desperation, enough of kneeling down at pakikiusap para sa isang tao o sa isang bagay. Mag-move on ka and you will see gagaan ang buhay mo. The 5 of Cups being clarified by
The Seven of Pentacles. Yes, may hinihintay ka talaga na iniisip mo magbabago pa, iniisip mo na gaganda pa yon kahit wala naman na. Kumbaga parang ikaw na lang yung umaasa eh. Ikaw na lang yung may magandang paningin pa sa isang bagay na bulok na or lipas na. You need to turn your eyes around. And bitawan na yung mga bagay na hinihintay na wala lang mapapala. You need to wake up, Aries, and see the beauty of these new opportunities. Huwag sayangin yung panahon, huwag sayangin yung oras. Look at the brighter side, okay? In your fortune, meron kang wandering path, enjoy the journey. Yes, i-enjoy mo daw yung bagong journey mo. Huwag kang matakot, huwag kang maghalokip-kip dyan at kakaisip mo sa past. Harapin mo to na may paninindigan. See the future, nakasama mo ito. At talagang panahon na to para mag-break out ka na sa isang pattern na hindi na nakakatulong para sa'yo. You also have transformation. Yes, a fresh new way of living emerges. Talagang nagka-transform na si Aries into something better in a new Aries. Kumbaga, Aries 2.0 ka na ngayon. So, yan ang mga pagbabagong dapat mong asahan that will lead you to a wonderful, wonderful journey. Okay? In your fortune, heto ka, nakita ko dito, the plan will work in your favor. Palakpakan. Sabi ng yung spirit guides, kung ano man tong pinaplano mo na dahan-dahan at hindi ka nagmamadali, gagana to in your favor, okay? Sabi dito, mabagal man, oo, paandap-andap daw, pero at least sigurado ka. At least yung bawat detalye nabubusisi mo. Kaya huwag ka masyadong mangamba kung yung ginagawa mo ay medyo mabagal or paunti-unti. Ang mahalaga gumagalaw ka at meron kang ginagawa para mag-advance ang buhay mo. So ngayon, pinapayuhan ka Aries ng yung spirit guide, so take your time. Huwag na huwag magmamadali. Ang importante, ikaw ay active. Okay? May ginagawa ka naman. Hindi ka tulad ng iba na gusto ng pagbabago sa life pero wala namang ginagawa to advance their growth. Di ba? So, sabi dito, slowly but surely you'll get there. Ang mahalaga yung plano mo, tama, sigurado, at ginagawa mo. Very, very maingat ka din, which is good for you. Ayoko naman na ikaw ay pabara-bara at pabigla-bigla sa iyong mga ginagawa. Ang mahalaga dito, umaandar ka ng may caution, na may pag-iingat, which is working in your favor. Okay? Clarify natin siya. Knight of Pentacles being clarified by you have the Four of Pentacles. Yes, Four of Pentacles is really telling you this time, Aries, of talagang yayakapin mo yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng stability. Kung itong nilalakad mo na medyo paandap-andap ka at hindi mo minamadali, ay tungkol about sa career or negosyo, baka nag-iisip ka na ngayon magtayo ng sarili mong coffee shop pero dahan-dahan lang tayo sa pagpaplano, it will work out in your favor. Talagang mayayakap mo yung stable na era nitong moment na ito. So, here, sinasabihan ka rin, Aries, ng yung spirit guides na bitawan mo na yung mga bagay na hindi nakakatulong pagdating sa plano na ito. Kung ano yung gumagana, i-continue mo yun. Kung ano yung hindi, wag mo na isalba, forget mo na yun, mag-focus ka sa gumagana. Okay? Para makuha mo yung good outcome dyan. So congrats po and good luck in your plan. Yakapin mo ito, talaga namang panindigan mo because it will lead you to a brand new start. A gradual but steady and sure outcome. Congrats po. I-claim mo to, it will be yours. In your divine messages, meron kang don't let your past hold you back. Huwag mo daw hayaan na yung nakaraan mo ay makasira sa buhay mo this time. Dapat daw lagi talaga tayo mag-move on. Huwag nating isipin lagi na yung past natin ay mauulit na naman. Kasi kapag iniisip mo lagi na yung past ay mangyayari lagi, hindi ka makaka-advance. Puro takot, puro duda, puro alinlangan. Kaya ilibing sa limot. You have a win-win outcome is forecast. Wow, ano man daw mangyari dito sa pag-alagwa mo, panalong-panalo ka. So, a win-win forecast will be yours, kaya gamitin mo ng tama. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Magician card. Beautiful. Si Magician card, sinasabi ng yung spirit guides na the time to act is now.
Kung ano man yung mga bagay na magpapa-advance sa buhay mo, once marinig mo yung good news at magandang impormasyon, nakakapitan mo at go signal mo, larga, laban, sugod, and keep your emotional maturity in your heart. Kontrolin ang sarili, kontrolin ang emosyon para makalarga ka na sa mga bagong gagawin, bagong experiences. Huwag mo daw pagdududahan ng sarili mo. You have the enough tools, the enough skills, you can change your life for the better. At kaya mong i-manifest sa buhay mo yung mga gusto mo, basta handa ka lang kumilos. Ipakita mo kay universe, kay God, na super seryoso ka sa gusto mong mangyari at ibibigay yan sa'yo. Okay? Clarify natin. The Magician card is being clarified by the Queen of Cups. Yes, alam mo sa puso mo kung anong gusto mo eh. You know that you need to follow your heart. Ayaw mo rin naman kasing mapipilitan ka lang sa mga bagay na hindi naman bukal sa puso mong gawin, di ba? So dito, accept what will happen. Use your heart and your intuition to guide you para sa mga aksyon na ito. But nevertheless, matutuwa ka, mapapanatag ka dahil matutupad na yung dinasal mo, matutupad yung minanifest mo, and very diretso ka sa yung success this time. Whether maliit man to na success o malaki, it will bring you happiness and peace of mind dahil nagawa mo na siya. Kumbaga, tapos na yung era mo na, kaya ko ba to? Makukuha ko ba? Ngayon, posible na at matutulay mo na siya. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have skull, hidden secrets can harm you. Mag-ingat ka daw sa mga sekreto mo. Hindi dapat lahat ng tao ay nakakaalam niyan para hindi magamit against you. You have bear, danger especially in money matters. Mag-ingat daw pagdating sa pera, okay? Hindi lahat ng tao ay dapat nakakaalam sa sweldo mo, sa pera mo, sa income mo. Hindi daw lahat ng tao ay dapat nakakapasok sa bahay mo. Kahit pakakilala mo yan o mabait sa'yo. Learn to really protect what you have, material things, okay? In another message, you have Ram, a stubborn, aggressive person. Meron daw pong tao sa buhay mo na medyo matigas ang ulo at agresibo, iwasan mo, okay? You also have Apple, temptation will test you. Panahon to para talagang maging focus tayo sa ating goal. Huwag ka madidistract sa kaliwat kanan. Eyes on the prize, eyes on the target para tayo manalo talaga, okay? Ang outcome ni Aries for January 12 to 18, the 9 of Swords. Napakaganda. Sabi dito, kailangan mo daw i-evaluate, Aries, yung mga takot mo. Kailangan mo daw labanan yan. Kailangan mong manalo laban sa mga takot, manalo laban sa mga alalahanin, manalo laban sa mga overthinking mo. Nag-overanalyze ka masyado. Pinapangunahan mo daw yung sitwasyon. Panahon na para itigil yan and just go on with peace, with clarity. Kapag na-enjoy mo yung proseso, hindi ka na matatakot. Alam ko marami ka mga pagbabagong dapat i-implement, mga ito-try na mga bagong experiences na bago sa'yo, pero ganyan talaga sa umpisa. Kaya wag mo nang haluan pa ng takot at inhibitions. Ngayon, magdasal, palakasin ang spiritual power para kayanin mong lumaban hanggang sa manalo ka dyan. Okay? Ngayon, sinusubok ka lang talaga ng panahon. Sinusubok ka ng universe kung hanggang saan ka talaga kaseryoso sa pagbabagong yan. Are you willing to really make a move and take a risk and fight for it? Ikaw ang makakasagot. Okay? 9 of Swords. The Queen of Pentacles. Yes, tinan mo. Tinan mo naman si Queen of Pentacles, very, very relaxed. Nakaupo siya dyan and she knows, alam niya na darating sa akin yung para sa akin. Kailangan ko lang talagang kumilos, dumiskarte, gumalaw, pero the frequency and energy of abundance ay kanyang-kanya. So, don't doubt your abilities. You can make it. Kaya mong payabungin yan, kaya mong palakihin yan, kaya mong gawing successful yan. Kaya ngayon, itapon sa bintana lahat ng takot, alalahanin, para maging maganda ang andar mo, maging maganda performance mo, at makuha mo yung bountiful, bountiful reward sa kinilos mo na ito. Hindi ka mawawalan. Basta meron ka lang determinasyon at resilience to fight, it will be yours. Okay? So Aries, ito po ang yung January 12 to 18. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries today. Thank you po for watching hanggang dulo mga Aries. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.